this morning in John 15, verses 12 to 17. John 15, verses 12 to 17. So church, hear the word of the Lord. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. Church, this is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Sige po, please be seated. We are blessed na tayo po ay merong pong bahay-sambahan at nadala po tayo dito ng Diyos. Na-inform po tayo nung tayo po ay magtatapos ng contract doon dati sa YCP. And naghahanap po tayo ng lugar, dinala po tayo ng Diyos dito. Tawag po dito. And we are trying to envision ano yung magandang itsura. At kung ako po, tayo ngayon, kung papasok po tayo ngayon dito sa ating simbahan, ano po yung unang bagay na makikita natin na magdadala sa atin sa Diyos? Nakuha po natin. Kasi pag tayo papasok sa mga simbahan, ano kaya yung mga bagay na automatically, pag nakita natin at the first glance, pagpasok ng church, Diyos kagad yung maiisip natin? Alam niyo po ba yung iba, in their modern strategies, may mga banners pa sila. Welcome, you are loved here. God loves you, ganyan. This is your home. Para mga cheerleaders, no? And then, you're full of yourself, no? Anyway, pagpasok ng simbahan, ano yung isang bagay na at least, ako critical po ako doon eh. Kaya kung aayusin natin ito muli, meron po akong pwedeng gustong ma-rearrange. Marahil ngayon, pagpasok po natin may welcome doormat, it says welcome. Pagpasok may welcome table, they will welcome you. Pagpasok may pagkain, I'm trying to envision at barakong kape. And then, wow, this is church. But anyway, if we will be critical, of course, yun po yung makikita natin. Sa ibang simbahan, it's really strategically or artistically, kumbaga designed, yeah. Kaya yung pupunta kayo sa Europe, let's say, talaga pong patungo yun sa Diyos. Yung bawat elemento doon. Now for us, I think, gusto ko po sana mangyari yung pintuang yan nandito sa gitna. Ito, andyan. Para pagpasok na pagpasok, bubungad yung pulpito, bubungad yung cross, na magsasabing, yun pala yung pagmamahal ni Jesucristo. At yung kapahayagan nun ay dadaloy sa pulpito. Na pagpasok mo, yun kaagad madadala kaagad sa pag-iisip na yun. Kung pwede nga po, yung communion table, laging nasa gitna para maalala natin na tayo ay iniimbita ng Diyos sa pag-alay ng kanyang buhay na tanggapin natin si Jesus at tayo ay malinis ng dugo niya. Kasi po yung Anglicans, no, they're like Catholics pero Reformed Catholics kumbaga. The Anglicans, pagpasok po sa simbahan, laging
iisa ang disenyo nila, the baptismal font. Kita niyo po ba yung baptismal font natin? By the way, gusto ko sanang laging pansinin natin yung mga yan. Because for the Anglicans, they want to remind everyone as they enter the church na sila ay united na with Christ. They're baptized in the life of Jesus. Life, death, and life of Jesus Christ. Hindi yun isang beses lang nagtapos na basta baptized na ako. Pero maalala natin, no, you are baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Hindi naman natin gustong ilagay yan pagpasok, nandun kagad yung baptismal font. Pero at least, ano yung isang bagay sa simbahan na magdadala agad sa atin na maalala natin kung sino ang Diyos. Those are the things na naiisip ko po. Gaano nga ba kahalaga na alalahanin natin kahit sa bawat Pasko, even in every Christmas, every year na may Christmas Day, alalahanin natin ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus kung saan tumungo siya mismo sa mundong ito para maihayag ito. Yung pag-ibig ng Diyos, ni Jesucristo. Kasi hindi naman kailangan magantay tayo ng Christmas para lang mapag-usapan natin itong mga mensaheng ito patungkol kay Jesus. Pero we are taking advantage of Christmas Advent season para mapunto natin kung bakit tumungo si Jesucristo dito. Now, in our text, Jesus came here to indeed proclaim His love to us. Si David Platt, medyo papahaba yung introduction ko, pero so idagdag ito. Kayo po ba, pag merong boyfriend-girlfriend sa mga hindi pa talaga kinasal, pag magpo-propose yung boyfriend, gusto niyo po ba, kung LDR, long distance relationship, gusto niyo po ba magpadala na lang ng letter, "This is my proposal to you, will you marry me?" Or gusto nyo, siya mismo ay pupunta kung nasaan ka at siya yung magsasabing, "Will you marry me?" Or "You will marry me." Di ba, may maling spelling. Pero, anong gusto nyo? Magpapadala lang ng sulat? O pupunta mismo yung manunuyo nyo? Yeah, of course, dapat pumunta siya dito. Text na lang, mas madali. Dati telegram pa nga no? Pero anyway, our Lord and Savior did not merely send a prophet na pumunta sa mundong ito at ihayag lang ninyo yung pagmamahal ko. No. The Lord Himself came here on earth to tell us how much He loved us. Not only to tell us, but to display fully how much He loved us. Giving us the message that this is how I love you. Ganito kung paano inihayag ng Diyos mismo ang kanyang pagmamahal sa katauhan ni Jesucristo. Kaya base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na He laid down His life for us. Ganda po nung mga termino na laid down. In-offer niya yung kanyang buhay. He willingly gave His life for us. Yan po yung makikita nga po natin sa text. Ang pinaka-mensahe nito, the central idea or sermon, central message, Jesus laid down His life for His beloved people, that through them, the world will know the love of God. Jesus laid down His life for His beloved people, that through them, the world will know the love of God. I think yan din naging prayer kanina sa prayer of Advent prayer natin kanina about the love candle, so that we will be instruments of the love of God to the world. So si Jesus po ay inialay niya ang kanyang buhay, yun po ay pagmamahal. Sabi nga, greater love
sabi doon, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Na ang mga kanyang pinag-alayan ng buhay, para sila ay, sabihin natin, magkaroon ng totoong buhay, sila ang magiging instrumento bilang mga testigo, kumbaga, para maihayag ang pagmamahal na ito sa mundo. Yun po yung pinapakita dito. Pinapahayag ito ng dalawang katotohanan sa teksto. In verses 12 to 15, we divided it, or we can see its division at least. Una, beloved by God. Beloved by God. Minahal ng Diyos. Ayan po. At pangalawa, ordained by God. That's one word na ginamit po ng isang scholar, si Raymond Brown. Sinabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go. Sabi, di ba? That you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. Ibig sabihin, yung ordained na ginagamit sa mga ministro, na sila ay inihanda ng Diyos at ginawang kagamit-gamit para maging mensahero ng isang kaunawaan. Actually, hindi lang sa ministers, sa mga scholars, sa mga tagapagturo, mga teachers, ganun din po sa mga kultura ng Greek. Ayan, so, beloved by God and ordained by God. So, let's start with verses 12 to 15, which is beloved by God. Dito po sa John 15, ito po yung mahabang diskurso ng mga nalalabing oras ni Jesus bago po arestuhin si Jesus. Starting from chapter 13 hanggang chapter 17, yung long prayer ni Jesus. Dito, along the way, ang imagination ng iba, tumungo sila sa Mount of Olives after from the upper room in Jerusalem, tumungo sa Mount of Olives, and on their way, nakakita sila ng mga vines, and Jesus talked about the true vine. I don't know kung nabasa ko po yun, pero I don't know kung yun nga po talaga ba ang nangyari. But John chapter 15 is a familiar text about the saying, or probably the revelation of Jesus, na sinasabi niyang, I am the true vine, the Father is the vine dresser. I am the true vine and you are the branches. Sinasabi po sa larawang ito. Binibigyang larawan po ni Jesus sa parting ito ang kahalagahan ng pagiging isa natin sa Kanya para tunay na maluwalhati ang Diyos. Let me emphasize that na yes, akala po natin nalulugod ang Diyos basta sa pagpupuri natin sa Kanya, pagsamba natin sa Kanya, yes, paggawa ng mga relihiyosong bagay. But if you are not abiding or one in Christ, the Lord is not glorified. Actually, you can do nothing apart from me, sabi ni Jesus. So dapat yung buhay po natin ay talagang iisa kay Jesucristo na siyang magdudulot ng tunay na buhay na nagsasamba sa Diyos. That's why we are not so-called religious people lang. But we are people who are united to Christ, na pinagdadaluyan ng buhay ni Jesus. Yun po ay mahalaga na tinuturo po dito. Ang mga naunang hinirang na tao, let's say the Israelite people, the Old Testament people, gumamit po ng larawan ang Diyos sa mga propeta, let's say even in Psalms, na yung mga Israelita na dumami sa Ehipto hanggang sila ay maabuso ng mga taga-Ehipto, narinig ng Diyos ang kanilang mga iyak at ang Diyos ay gusto silang sagipin. But in the first place, in God's sovereignty, God has a plan, ba't nga po nangyari yung mga bagay na ito? Para maipakilala nila ang Diyos na nagliligtas.
In the image of the vine in the Old Testament, sila daw po ay mga puno ng ubas na sabihin natin galing sa Ehipto, tinanggal ng Diyos at inilagay sa mas magandang lupain in the image, or in that image, the promised land, or Canaan, para doon sila talagang mamuhay ng husto. But what happened in bearing fruit ng mga vine na ito, ginusto nila yung mga nasa paligid nila kaysa ang nag-aalaga sa kanila, which is ang Diyos. Sabi nga ng ibang mga teksto, they have become a wild vine. Hindi na magandang vine sila. So after silang alagaan ng Diyos, nagbunga man sila, pero hindi sila talaga namuhay ng tapat sa Diyos. Yun po ang naging imahe ng Israelites sa mga propesiya ng Diyos. Ngayon, sinasabi po dito, sa pagdating ni Jesucristo, pinahayag nito ang katotohanan na ang tunay na puno ng ubas ay si Jesus. Ibig sabihin, hindi tayo o sino mang mga nauna sa atin ang talagang nagpakita, tapat na namuhay sa Diyos, kundi si Jesus lamang. Si Jesus ang naging totoong puno ng ubas na nagbunga ng husto sa pangangalaga ng Ama bilang vine dresser. At para tayo ay mamunga, sabi dito, you should abide in me. We should abide in the vine, the true vine, which is Jesus Christ. Because if you will live in your own strength, in your own life, you can do nothing unless you abide and remain in Jesus Christ. And the Father will recognize true disciples if they will bear much fruit. Wala pong disipulo na konektado sa vine, which is Jesus Christ, na hindi nagbubunga. Inaasahan po na nagbubunga po ang mga disipulo if they are really one in Christ. And what is that simple expression of bearing fruit, at least in the beginning verses? Loving one another. Nagmamahalan sila sa isa't isa. Yun po yung makikita po natin sa verse 1, and then approaching our text dito po sa verse 12. At maganda po actually itong pag-aaral na ito. Parang paganyan po siya. Bumabalik siya doon sa umpisa. Yun yung style ng pagkakasulat dito ni Juan, sabihin natin. Ayan, pero po, excuse me, kung meron namang, sinabi rin po dito, no, ang sino man na hindi mananatili doon sa branch ay matutuyo at itatapon. Hindi pa naman ako plantito, pero meron pong mga inaalaga mga plants na nilagay ko sa aquarium, okay? And then namatay yung isang leaf. Nakuha ko yun kay Ate Neri eh. Sabi ko, meron palang isang branch, meron isang leaf na probably konektado doon sa root, na probably nagkahiwalay sila, hindi na nawalan na ng connection itong isa. Na-imagine ko ito na probably yung mga natuyong mga stem ay because nawala na sila doon sa root or probably somewhere in that plant. Yun din po ang epekto sa mga hindi mananatili kay Jesus. Just to give us the whole picture ng sinabi po dito. Hindi lang yung pagbubunga ang sinabi, pati yung mga hindi nagbubunga. Binigyang diin ni Jesus sa imaheng ito na ang mga disipulo ay inaasahang magbunga again ng pag-ibig na nagpupursiging luwalhatiin ang Diyos gaya ng kung paano inibig ni Jesus ang kanyang Ama. In verses 7 to 11. The picture also is as just
how me and the Father are loving each other. Ibig sabihin, ang modelo ng pagmamahalan po natin ay yung pagmamahalan ng Ama at ng Anak. Na yung Anak, na si Jesucristo, ay gagawin ang lahat para lang ma-please ang Father. Excuse me. Excuse me. Para lang ma-please yung Father. Even to the point of death on the cross. He will do that to obey the Father. And in His death, the Father is glorified as well as the Son. Na siyang sa pagluwalhati kay Jesus, sa ginawa ni Jesus, marami ang maliligtas at siya ang maluluwalhati. Ganda ng mga imahe dito sa Juan. Dito po sa sunod na bahagi, in verse 12, ang ating teksto bilang sunod na bahagi ay nagpapahayag patuloy ng inaasahang bunga sa mga disipulo na nagmumula sa malalim na pag-ibig ni Jesus. Binibigyang punto dito ni Jesus kung ano ang magdudulot sa atin ng pagmamahalan sa isa't isa at pagmamahal sa mundo mula sa kung paano tayo inibig ni Jesus. Yan. Ang pagpapamalas ng pag-ibig na ito ng mga disipulo ay nagsisilbing instrumento nga po para maihayag ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabi una in our text, sabi po sa verses 12 to 13, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." Para po sa mga Hudyo, hindi na bago yung love one another. Kasi sa kautusan ni Moises, ito nga po yung sinasabing essence ng love, ng law. To love God and to love people. Tinanong po ng isang skriba ba o isang pariseyo si Jesus, at you really know the commandments. Yun nga po yung sinasabi. In-affirm yung sinabing sagot ni Jesus. Pero, dito po, hindi lang basta kino-command na kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Para kay Jesus, kaya sinasabi niyang my commandment, hindi pa ito marahil alam ng lahat. Mahalin niyo ang inyong kapwa kung paano ko kayo minahal. Ang punto dito ay hindi lang basta sa kalakasan na kaya nating gawin para mahalin natin yung ating kapwa, pero sinabi ni Jesus, mahalin niyo ang inyong kapwa sa kung paano ko ipinamalas ang pagmamahal ko sa inyo. Now, talking about that kind of love, sinong hindi kayang magmahal sa ibang tao kung wala tayong kaalaman sa ginawa ni Jesus? Ibig pong sabihin, magagawa nating mahalin ang kapwa natin kung talagang naintindihan natin kung paano tayo minahal ni Jesus. Ito po yung pinupunto ng love one another command in the version of Jesus, kumbaga. Ang pag-alay ng buhay ng isang tao para sa isang minamahal ay sinasabing pinakahigit na ekspresyon ng pag-ibig. Pero dito po, sinabi, that someone laid down his life for his friends. Hindi pa ito nauunawaan for sure ng mga disciples because lay down his life for his friends. Is that some kind of platonic na ideya ng mga Griego? Yung pagmamahal ng pag-alay ng buhay na ginamit din ni Jesus dito. Pero I don't think that's what Jesus is trying to say here. Pero hindi pa nila ito nauunawaan until makita nilang si Jesus ay talagang naipako sa krus at ang kanyang buhay ay talagang ibinigay niya freely. Pina-arrest niya ang sarili niya
Hindi siya, kumbaga naging hysterical, don't kill me, don't kill me. He really gave his life. Hinayaan niyang tinanggap niya ang lahat ng mga ginawa sa kanya. Until mangyari yon, for sure, naintindihan nila ang sinasabi ditong dakilang pag-ibig na sinasabi ni Jesus. Pero ito nga po, friends, si Jesus ba ay talagang namatay para sa kanyang mga kaibigan sa krus? Actually, although ayokong i-entertain din ito, pero if we will analyze this thought also, ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi basta yung pag-alay ng ating buhay sa mga kaibigan. Marahil, pag-alay ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaaway, enemies. But the wonder is, yun yung realidad. Pero tinatawag tayong kaibigan ng Diyos. In reality, we are really enemies of God. But Jesus is calling us friends. Kaya ganun po kalalim itong pag-ibig na ito. Ipinamalas ni Jesus ng husto sa krus ang kanyang katapatan sa nais ng Diyos, pati ang pagsasagawa nito para sa kanyang mga minamahal. Other translators are translating it friends, pero actually beloved. Na hindi lang basta kaibigan, na phileo, na brother or sister. No? Pero yung talagang minamahal, yun yung word eh. Tinatrata tayong minamahal ng Diyos. Sabi pa sa verses 14 to 15, let's continue, you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. Dito sa Biblia, wala po tayong makikita na ang tao ay tinawag na kaibigan ang Diyos. Tama po ba? Ibig pong sabihin, Moses called God his friend. Wala tayong makikita ng ganun. Abraham called God his friend. Na tila, nasa atin yung tawag dito, yung pabor. Sige na, kaibigan na nga kita, o Diyos. No. In the Bible, what we can see is, God called Moses his friend. God called Abraham a friend of God. Ibig sabihin, ang inisyatibo ay hindi nagmula sa atin. Wala tayong makikita ganun sa Biblia. Sa Diyos nagmula yung inisyatibo na tayo ay tinawag niyang kaibigan. Ganda po ng emphasis na yun. I think from D.A. Carson. Kung iisipin natin ito, ano nga ba ang meron sa tao para tratuhing espesyal ng Diyos? Parang yun yung nagiging kaisipan natin eh. This is what they call man-centered gospel. Na marahil may special na bagay sa atin, kaya tayo minahal ng Diyos. Ang katanungang ito po yung gusto kong puntuhin, ay hindi kailanman dapat gawing punto ng pagmamahal na ito ang tao. Hindi dapat ang subject dito ay yung tao. Na tayo ay minahal ng Diyos. Meron nga pong kanta, no, na you did not want, ano yung sabi doon? You did not want heaven without us. Ayaw doon ng Diyos na namumuhay siya sa langit at wala tayo doon. What He did, dinala niya daw yung langit sa lupa para makasama tayo. Kawawa naman yung Diyos, wala siyang kasama, kaya pumunta na lang siya sa atin. Siya yung nag-adjust. Mababaw naman yung pag-ibig na yun. That's why we are not ought also to recognize yung theology ng song na yun.
Pero makikita natin sa Biblia, again, ang punto ng pagmamahal, hindi ang tao, kundi yung nagmamahal, ang Diyos. Sabi sa Ezekiel 36:22 and 32, ito po yung pwede natin gamitin na text, na hindi tao ang punto ng pagmamahal na ito. Because sabi niya, therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. And sinabi pa niya sa 32, it is not for your sake that I will act, declares the Lord God. Let that be known to you. Be ashamed and confounded for your ways, O house of Israel. Mahiya nga kayo sa sarili nyo. Gagawin ko to para dahil kayo karapat-dapat paggawan nito. So for the sake of my holy name, I will do this. I will redeem you. I will rescue you once again. I will give you a new heart. Ito yung new covenant part eh. Give you a heart of flesh, not a heart of stone. I'll put my spirit within you. I will do those things, not because there's something special in you. In fact, wala. Kayo rin ang pinakamaliit na nasyon sa buong mundo. Hindi kayo kaaya-aya. For the sake of my glory, I will do that. Yes, the point is the glory of God. Tanging pag-ibig rin ni Jesus. Again, the love of Christ, ang punto ng pag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At ang kapahayagan ng pag-ibig na ito na hindi niya basta ibinahagi sa lahat, ay nagsisilbing pruweba na binigyang pribilehiyo ang mga disipulo sa mga panahong iyon na hindi basta malalaman ng iba. Kasi sinabi po dito, I no longer call you my servants but my friends, because the servants are not given the privilege para malaman yung mga secrets ng master, but only the friends. What is the secret that Jesus has revealed to them? This kind of love na sinasabi ko kayo sa inyo, na hindi ito alam ng iba. Kaya po, ito yung may isip natin, maaaring itanong natin ay, sino nga ba tayo para pag-alayan ng buhay ni Jesus? Actually, sa Psalm, may Psalm din ganyan, what is man that you are mindful of him? What is man that you care for him? Pero hindi po ito yung tamang tanong. Sino ang tao para pag-alayan ng buhay ni Jesus? I think the right question should be, ang nararapat na katanungan ay, sino nga ba si Jesus para pag-alayan niya tayo ng kanyang buhay? Who is this God who will give His life for undeserving sinners? Anong meron sa Diyos na ito? Anong meron hindi sa atin, kundi anong meron sa Diyos na yon? That's why in the letters of John, the first John's, at least in 1 John, God is love eh. Yun lang ang pinaka-rason eh. Ang Diyos ay pag-ibig. And love is of God. Siya ang author ng pagmamahal. Ganito kadakila ang pag-ibig na ito na kailanman ay hindi masasagot nino man kung gaano kalalim at kalawak ito. Kaya nga sinasabi yung hindi measurable yung pag-ibig ng Diyos. Tayo ay tinuturing na minamahal ng Diyos bagamat tayo ay hindi karapat-dapat. In fact, enemies of God. Lumalabas na si Jesus ay ipinanganak sa kanyang pagdating sa ating mundo para tayo ay magkaroon ng tunay na buhay. Yes, he was born here on earth. He came here as a child. Ay pinanganak sa atin para yung buhay na ito ang magsilbing alay para tayo ay magkaroon ng buhay. Totoong buhay.
There's one song na kinakantang, He was born that we may have life. That you and I will truly live for God. Dumating siya para mamatay. But in another expression, He came here to show us how much He loved us. So first, beloved by God. And second, ordained by God. Dagdag pa ni Jesus in verse 16, una, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So, in alignment or alinsunod sa kapahayagan ni Jesus dito, na ang ating pagiging isa sa Kanya ay hindi nakabase sa ating desisyon o kakayanan. That's why, the reason why I'm saying in alignment, because sinabi niya rin po, I think in our previous text, saan po ba yun? Ba 7 ba yun or 8? Na sinasabi na no one can come to me unless he is drawn by the Father. Or you are given by the Father. Walang kakayanan ang tao na lumapit kay Jesus unless binigay siya ng Ama. Sabi dito, you did not choose me, but I chose you. So, lumalabas po dito na malinaw. Ito po yung consistent na pinapahayag sa Biblia, at least kay Jesus Christ. Pero muli, kung tutuusin, walang meron sa atin para tayo ay kaluguran ng Diyos. Kung bakit tayo pinili ng Diyos. Pero dito, si Jesus mismo ang siyang hindi lang pumili sa atin, kundi pati humirang para tayo ay humayo at magbunga na inaasahang magpapatuloy hanggang sa dulo. Ginawa pa po niyang kagamit-gamit tayo. Maaring isipin natin sila Pedro, sila Paul, these are great men, yes. Pero in the first place, Paul himself is a murderer. And who is Paul? Para iligtas ng Diyos at gamitin pa ng Diyos para maging mensahero ng Ebanghelyo. Peter also, when he saw the catch of fish, depart from me, I am a sinner. Merong sinulatan si Pablo, Philemon, na letter. Sinulatan niya, I think si Philemon, tama po ba? Para maipanumbalik niya si Onesimus, na master si Philemon. Na dati slave si Philemon, at sinasabi na tanggapin mo na siya as your brother in Christ. Dahil siya ay naging kagamit-gamit sa aking ministeryo ng Ebanghelyo. Gumagamit ang Diyos ng mga hindi karapat-dapat, pero ginagawa niyang karapat-dapat later on. Walang maghahayag ng Ebanghelyo sa mga hindi unang nakaranas ng pag-ibig na pinamala sa kanila ng Diyos. Kung hindi nila naintindihan yung pag-ibig na yun. Tayo ay hindi karapat-dapat, pero pinili tayo ng Diyos. At maging kagamit-gamit para sa kanyang ubasan. That's why I love, nababanggit ko lagi si Michael J. Gorman sa inyo, no? Apparently, si Michael J. Gorman is a Johannine scholar. Yung Gospel of John ay isa sa expertise niya. Meron siyang sinulat na magandang libro, later on siguro, ibabasahin ko na yun, Abide and Go. Yung concept ng spirituality is for you to be drawn in the vine, and in the life that is in you, the life of Christ in you, ang magkukos sa inyo to us to go. It's missional in a sense. Yung pagiging iisa natin kay Jesus. It doesn't end in our spirituality na tayo ay magbunga in ourselves, pero yung bunga o yung nourishment ng vine ay magdudulot sa atin ng action to reach the world.
I love the concept actually hindi ni Michael J. Gorman ng John 15. Ang buhay ni Jesus sa atin ay inaasahang magbunga ng panibagong buhay. Sabi ni D.A. Carson, yung bear fruit in this part is not merely in ourselves. The bearing fruit of our ministry. Yung evangelism and missions. That we bear fruits of lives as well as we give our lives to them. Yun yung nakikita dito ni D.A. Carson. Yung bearing fruit na appointed you to go, that you should go and bear fruit, and that your fruit ay dapat manatili, will remain, abide, so that whatever you ask in my name, He may give it to you. This is not a formula para lang makuha natin yung gusto natin sa Ama. Pero sabi ni John Piper also, God has given you the privilege to ask whatever you want para mapagpala yung tawag niya sa'yo. It means, Lord, we need workers. We need your wisdom. We need your courage. If you ask it in the Lord, God will give it to you for the sake of His will na mangyari. Kaya pala mayroon tayong pribilehiyo as we pray to the Lord as a church, hilingin yung mga bagay na ito dahil ibibigay yun ng Diyos para ma-fulfill yung kanyang nais. Hindi nais natin. Yun yung paglilinaw po. Ang ating espiritualidad ay hindi lang nagtatapos sa ating mga sarili, kundi magsilbing kapangyarihan para magawa nating mahalin ang sanlibutan. That's why it is important that each of us, as part of this church even, ay maging maayos yung relasyon natin sa Diyos. Because that's our very resource. Paano tayo magiging kagamit-gamit sa Diyos? Not just work, but also abide and go. Those two things together, no, na naging totoo sa atin. Ito ay hango mismo sa dakilang pag-ibig ni Jesus na ipinamalas sa kanyang pagdating mula sa kalangitan hanggang harapin niya ang krus. Ibig kong sabihin, yung pagmamahal natin sa mundo ay hango sa kung paano tayo inabot ni Jesus. Na siya ay mismong tumungo sa atin at hinarap niya yung ating kaligtasan ng pag-alay ng kanyang buhay. Yun ang modelo ng ating paghahayo din po at mahalin ang sanlibutan. Patuloy na binigyang diin ni Jesus ang mahalagang kautusan sa verse 17, paulit-ulit. Sinabi nga po na sa una, I think sa verse 12, and sinabi niya, "These things I command you so that you will love one another." Pero sabi po ng mga commentator, they're all one in here. Kumbaga, iisa yung nang sinasabi. Because in the next verses, John or Jesus is talking about the hatred of the world. The world will hate you because of what you're doing. In contrast, ipakita nyo na hindi kayo katulad ng mundo sa pamamagitan ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Huwag kayong maging katulad ng mundo that they are living in hatred. Di mamuhay kayo sa pagmamahalan. Bilang pagsugpo sa korupsyon ng mundong ito. Tunay na magpapatuloy ang buhay ni Jesus sa atin kung tayo ay lalago sa pag-alay ng ating buhay sa isa't isa at sa mundo. Again, the life or the bearing fruit in our lives will last kung lagi nating ine-express yung bunga na yon sa pagmamahala natin sa isa't isa. It will last. And it will continue to glorify the Lord. Ika nga, sabi ng isang papuri song, tama ba, papuri? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan.
na siyang magbubuklod sa ating lahat. Ito ang dakilang pag-ibig ni Jesus na tunay na nagbibigay buhay sa atin at sa mundo. Wow. Hindi lang ito ay tinext ni Jesus. Tumungo siya dito and He displayed how much He loved us, causing us also to lay down our lives for the world, that He cares. Patuloy nating pursigihin na makita sa ating buhay ang mensahe sa atin sa umagang ito. Again, Jesus laid down His life for His beloved people, that through them, through us, the world will know the love of God. Pinahayag ito ng dalawang katotohanan sa teksto. The truth about we are beloved by God and we are ordained by God, sent, prepared by God for His work. Now, personally, I want to say this. Naway ngayong Kapaskuhan, mapagtanto mo na tumungo si Jesus dito sa lupa dahil sa kanyang sariling kagustuhan na ikaw ay abutin at bigyang pag-asa. This is His own will na tumungo talaga po dito, not for anything in you. Dahil sa sarili niyang kagustuhan ito, pagmamahal niya. At sa kanyang pag-abot, ipinahayag niya ng husto ang kanyang dakilang pag-ibig nang ialay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Sabi nga ng kinanta ng mga kids last Sunday, and I love it, it's about the cross. It's not about the presents. It's about the stone that was rolled away. The story at the beginning is beautiful, but what happened in the end is much greater. Because that ending saved us. That's why we celebrate, sabi nung kanta. Wala nang hihigit pa na pag-ibig sa taong nag-alay ng kanyang buhay sa mga taong kinikilala niyang kaibigan. Hindi siya naghandog ng pansamantalang pangangailangan, kundi mismo ng kanyang buhay bilang iyong tunay na pangangailangan. Hindi siya nagbigay lang ng aginaldo, this is what you need. Hindi siya nagbigay ng favorite toy mo, favorite stuff, or whatever. Although, that's the essence of Christmas. Kaya lang tayo nagbibigay ng mga bagay na yun because those are little expressions of how Jesus also offered Himself to us. Kung siya nga nagbigay ng buhay sa atin, kaya tayo nagkakaroon ng giving also of gifts. Well, we know that. Pero there's much deeper reason in doing those things. Dahil ang Diyos ay nag-alay hindi lang ng mga material na bagay, kundi ng buhay niya mismo. That's why we are able to love as well. Sabi nga, we love because He first loved us. Tunay na magagawa lamang nating mahalin ang isa't isa. At ang mundong ito, dahil sa dakilang pag-ibig na ito ni Jesus. With my insert ko lang po ito, marahil not really in general for the sermon. Maybe you are not that loving. You're not a loving person. Ibig pong sabihin, mas nananaig yung galit, nananaig yung mga complaints, when other people are succeeding, di kayo na sana all. I'm sorry. I'm not trying to mock you. You're not rejoicing with them. Because ang umiikot sa puso mo is hatred and not love. And maybe for a long time, ito na yung puso natin. That's why personally, I want to insert this.
piliin mong magmahal buong buhay mo kaysa mamuhay sa galit o paghihiganti. Makakapagmahal ka lamang ng tunay kung ang buhay ni Jesus ay mananahan sa iyo. This message of love is not ordinary but extraordinary that can really turn our world upside down and change the course of your life. If you will receive the love of Christ, this will cause you to love people. At hindi ka mamuhay sa paghihiganti, hindi ka mamuhay sa regrets or whatever. Choose to live in the love of Christ. And let that love cause you to love people. Tayo po'y manalangin.